Mhm. At saka alam mo si Mr. Philip Romales, biktima din siya ha. Nung pagbisita niya, hindi siya inalaw ha, sa Bisca. Oo, kahit na yung tatay niya ang gumawa ng mga gumawa, paraan para mailagay sa bayba yung Bisca. Nung pumunta kami doon, hinanap namin yung quarters ni Kukoy. Mayroong governor's quarters yata doon. Pero wala na, pinabayaan yata yung kuan niya. Tsaka yan ang masakit, hindi pinagamit si... Kumusta yung baybay? Na-maintain ba nila yung mga buildings doon? Wala. Naku, sayang. Kung titingnan mo ngayon ang munisipyo ng Baybay, ngayon na lang yan pininturahan nung may kalaban na sila eh. Naku. Oo. Pero tingnan mo, walang pagbabago. Mas maganda pa yung munisipyo ng Hilongos kaysa sa Baybay. Oo. Anong source of income kinabubuhay ng mga tao doon sa Baybay? Sa Baybay. Dati nga sana agriculture eh. Pero ngayon nga wala. Kaya, bakit sana, ma'am? Bakit mayroon sana? Kasi walang support sa government. Talaga? Pero hindi kayo binibisita doon ng mga national government offices natin? May mga na bumibisita. Pero syempre, nasa kanila lang yun. Pero strategy yan dyan eh. Pag mahirap yung tao, mas madali mong bilhin. Yung boto. Kaya strategy yan nila para maging teritoryo pa rin hindi nila. Mahirap. Ang nangyayari ngayon, pinapagutuman mo na. Tsaka bibigyan ka ng NFA, tsaka tinapa. Trade nila talaga. Trademark nila dahil dito ganun din eh. Kasi nga yung na-discover nga namin na yung NFA rice na pinamimigay ni Mayor para sa calamity fund. Sabi ko, wala namang calamity ngayon Sabi ko, meron pala. Political calamity. Yung nangyayari ngayon sa Baybay, kalamidad dyan eh. Yung nangyayari ngayon. Hindi lang sa Baybay, kahit dito. Sa buong Leyte, nangyayari yan eh. Pinapagutuman mo na yung tao sa kabibigyan mo. Wala ka nang choice. Ultimo, pagbisita ko sa Patay, bawal Kailangan mag-abiso ako sa kanila. Kailangan kumuha ako ng permit. Pagbisita ko sa hospital. May permit pa? Baka yung ordinansa na ipinasa ng provincial government. Ina-apply na doon sa Baybay. 2011-02. Yung pag nag-ipon-ipon kayo. Dyan, ma'am? Diyan sa provincial ordinance? Bibigyan kita ng kopya. Saka hindi ko rin susundin yan. Sinatsalis na sila ni Sir Philip. Diba sila yung nagsasalita na diktador? Diba yan ang sinasabi nila nung panahon ng Marcos, diktador. Pero ngayon nakikita natin sila palang gumagawa na. Marbs, naminsin mo si Sir Philip. Kumusta naman yung pag-acceptance ng mga baybayanon kay Sir Philip? Sobrang excited. Kung nakita mo, grabe talaga ang mga baybayanon. Alam mo, iba doon, ang dami nilang sinasabi na, bakit naman hindi nyo kami sinabihan na dadating pala si Philip Romualdez? Parang surprise lang yun yata. Oo. At saka talagang lahat gusto siyang makita, lahat excited. Tsaka high moral ang mga baybayanon nung dumating. Lalong lumakas ang loob. Lumakas ang loob. Oo. Pero maraming natanggal Kasi natanggal na? Ng mga empleyado sa munisipyo. Nang bumisita doon si Sir Philip? Kasi nagtakbuhan sila kasi gusto nila makita si Mr. Philip Romualdez. So, yung mga nagtakbuhan, pagbalik nila, wala na silang trabaho. Sobra. Kawawa naman. Ma'am, nalaman namin na dahil dito sa pagporsige ninyo na matulungan yung mga baybayanon, pati yung mga kapamilya ninyo, yung mga biloso, parang dinidisown na kayo. Ganun ba? Totoo ba yan? Oo. Bakit daw? Bakit ganun? Kasi di ba halos ng mga biloso nag-support sa kanila. Oo. So, pero yun nga ang sinasabi ng mga tao, kasi ngayon nag-iikot ako sa, ma'am, paano yan? Biloso ka rin, parehas ka rin. Sabi ko, kaya kailangan i-try nyo talaga ako. Kasi iba ako na biloso. Ibang lahi ako meron. Hindi sa kanila. So kung meron mang makaka-discourage sa inyo na hindi pagpatuloy ito, ano yon? Wala na siguro. So, tuloy na talaga ito. Talaga ipapagpatuloy. Anyway, ito nagpapalakas loob ng kay Mamalot siguro dahil sa support na nakikita niya. At saka, kawawa naman ma'am pag hindi ka tumuloy dahil yung mga tao maaso na sa iyo ngayon, di ba? At saka hindi lang. Dati natatakot, ngayon hindi na natatakot. Oo, at saka kawawa naman sila. Saan sila pupunta? Aapihin na naman sila. Baka matadtad ng kaso ang mga tao namin. Kawawa naman. Parang nakita sila ng light at the end of the tunnel. Parang ganun ang nakikita nila sa inyo. At saka siguro hindi ko na kayang talikuran ang mga baybayanon. Kasi sa sobrang suporta ng mga baybayanon sa akin ngayon, siguro kung election lang ngayon, panalo na ako. About naman yung mga empran nyo doon, farm to market particular? Okay naman. Meron naman farm to market road, pero putol-putol. Pero pag ni-report nila, completed na. Nako. Lalo na pag ang bahay mo, pag noon ka na, opposition ka. Sementado to. Pagdating sa bahay mo mismo, walang semento yan.
Pagdating na naman dito, sementado. Pag opposition ka naman, wala na namang semento yan. Oh, grabe. So, Parang ganon. dito nga eh. Parang mga vindictive to eh. Kaya, vindictive. Ayan ang nakikita natin. Anyway, Dan, siguro medyo mahaba-haba pa, no? Pero anyway, meron tayong regular na siguro na program para mas makilala si Ma'am Malot. Anyway, invite natin sa radio din, radio. ano? May Parang- program yata kayo sa Baybay, Meron ma'am. kami, Radio program. Miga Malot, Migo Alvin. Pwede tayo mag-tie up Oo. siguro, no? Sige, Oo, may invite Ano yan? natin. Araw-araw or anong? Every Saturday, 9 to 10, and Sunday, 2 to 3. Doon yan sa Baybay naririnig. Radyo natin. Baybay. Yung purpose natin dito, Marbs, at least yung mga may area ng Baybay, 5th District, na hindi naabot ng signal nila. Likewise, yung DYBR, may area doon na hindi naabot ng DYBR. At ang purpose natin dito, malaman ng tao kung ano talagang nangyayari. Kasi nangyayari, oo. kontrolado nila minsan yung media. Kinukontrol nila, gumagastos sila ng malaki sa media totoo yan, para hindi lumabas yung katotohanan. So ito ngayon, unti-unti na nalalaman na ng mga tao kung ano talagang nangyayari. At saka alam mo yung programa namin sa radyo, inaabangan yung lahat ng baybayanon. Talaga? Kasi ang dami nagte-text sa amin, lahat ng concerns nila, lahat ng mga nabiktima nila ng harassment nila, doon namin lahat nalalaman. At least sa pamamagitan ng program, Ng yun, programa. palalabas nila yung mga hinanakit nila. Ano po. Oo, I hope, ma'am, na hindi itong last time natin. Umpisa pa lang to, Marbs. Umpisa pa lang ito. At sa mga susunod na araw, hanggang sa malapit na yung election, day-day kaugop dani, baka palagi na tayo doon sa Baybay. Oo, so, Sayang yung potensyal ng Baybay, di ba? Oo. Sayang yung potensyal. may mga dapat i-develop yata doon, mga tourist destinations, tourist spot. Kung Katulad na lang ng market namin, no? Yung market namin ngayon, 2-story yun eh. Ngayon, story na lang. wala na. Naging story na Naging lang. story na lang kasi na... Parang Wala kasaysayan or history na. Hindi lang story, kundi history. Parang bago yun, ha? Kasi yung budget ng 2-story eh. Ngayon, story na lang. Story na Story lang. na lang. Anyway, History? Dan, Anyway. siguro hindi ito yung una ha, at hindi itong huli. Dito sa... Umpisa pa lang to. Umpisa lang ito. I hope, ma'am, na mamawili ka dito kahit malayo, no? Hindi ka magsawang pumunta dito sa Tacloban. At tayo minsan pupunta tayo ng Baybay para makita mismo natin kung anong nangyayari At doon. saka marinig nyo yung mga baybayanon. Last year lang nandun ako. Umikot kami galing Baybay. Pero ngayon siguro mas magandang puntahan yon, Dan. At saka excited na ang mga baybayanon ngayon mag-welcome kahit sino. Talaga. Okay. Oo, sige. Anyway, ma'am, baka may gusto kang i-address sa mga taga-Baybay. Go ahead po. Sa mga taga-baybay, nagpasalamat, dako na ako pasalamat sa inyong pagdawat nako. Mag-uban gihapon ta, hantod sa makuha nato ang kausaban para sa baybay. Daghang salamat. Okay, Dan? Marbs, nagpapasalamat oo, kita ito na atong balita, bisita. ma'am. Siring ko pa kanina. Oo, Diri ni kahit, ansyahan, nga diri ni itong katapusan. Kahit malayo, pumunta ka dito. Kami rin nagpapasalamat, pusong papasalamat ang management ng TV12 at saka kami. Salamat, maraming salamat, ma'am. Kahit malayo, pumunta ka dito sa Thank you. Mga Salamat kami. din. Okay, mga kasangkayan, Himam Malot, Marilo Malot Biloso Galinsoga. Mabalik kita, kauman ng Stand by. tibera nga pahinundok.